gawa tayo ng binangkal kasi yung last post ko hindi ko pinakita kung paano ko ginawa. So kung nag-cravings kayo ng binangkal guys, ito na para sa iyo. So papakita ko sa inyo ang measurement kung paano niluluto yung binangkal. 3 cups of all-purpose flour, tapos 1 cup powder milk, 1 cup sugar, 1 teaspoon vanilla, 1 teaspoon salt, 3/4 cornstarch. Haluin mo siya. Haluin mo, tapos ang available ko is baking soda. Tapos lagyan mo din ng 3/4 cup water, 3 tablespoon oil. Tapos i-mix mo siya, i-mix mo hanggang ganyan yung texture niya. Texture ng dough niya. Okay? So ngayon, mag-init tayo ng mantika para tamang-tama pagkatapos natin gawa ng bowl ng binangkal, maluto na natin siya. Ang mainit na yung mantika. So ganyan lang siya guys, di? Kita nyo? Ganyan lang siya. Tapos lagyan mo ng sesame seeds. Yan. So ngayon lumulutang na sila. So ibig sabihin luto na siya, pero hindi pa siya totally luto. Dapat mag golden brown siya at makikita mo mag-crack na siya. Tapos yung pag-crack niya, makita mo diyan nag-brown na siya. Pwede mo na siyang tanggalin. So maliit lang ang nilutuan ko guys para makatipid ako ng oil kasi magastos sa oil to ang binangkal. So kung kayo ay nag-cravings ng binangkal, ito na para sa'yo. So madali lang siyang lutuin guys. Ito ang isa kong paboritong snack, ang binangkal, noong bata pa ko. So ngayon pwede na makagawa. Yan ang second batch kong niluto. So ngayon, ito na lahat ang naluluto ko. So sana may natutunan kayo sa video ko. So pakita ko din sa inyo ang kakrunchihan ng binangkal ko. As in, ang sarap talaga. Tapos marami pang sesame seeds. Yun ang pinaka paborito kong snacks, binangkal. Magawa na kayo guys. Tapos sabihan nyo ako kung nakuha nyo yung tulad ng niluto